inuugnay yung kalapati. No? Yung dove ay simbolo ng gentle strength ng Lord. Amen? Yung hindi pagiging violent. No? Nung balita ko, mahilig ako sa kalapati. Sino po dito nag-aalaga ng kalapati? Di ba? Kaya alam ko po yung mga term ng kalapati, yung mga batcher, yung mga kulay ng kalapati. Masisira yung bubong nyo, gano'n, di po ba akit ka sa bubong, bibili ka ng pagkain. Masarap mag-alaga ng kalapati, pero parang kala mo gentle siya, pero nakakarating siya kung saan saan. Ang layo ng nalilipad niya. May tumatawid pa yan across countries, di ba? Nadadagit. Ha? Tumadagin pa. Opo. Kaya po mga kapatid, yung Isaiah 42 natupad po doon sa pagkakasabi na may buwabang kalapati kay Jesus. Simbolo ng Holy Spirit, simbolo ng pagiging gentle in strength. Na po, Isaiah 42, na hindi daw po siya makikipagtalo, hindi siya maggagamit ng violence, kung hindi ipapakita niya kanyang pag-asa ay nasa Panginoon. Kaya po dito sinabi na may kalapati. Amen? Kaya, opo, dinapuan po ng banal na Espiritu si Jesus. Amen? Kaya tayo dapat dinadapuan din ng banal na Espiritu. Amen ba yan? Amen. Baka kung ano na yung dumadapo sa atin. Sa lagubang. Ha? Si Kuya Pedro sa lagubang yung dumadapo. Diba? So mga kapatid, di po ba, kapag dinapuan tayo ng banal na Espiritu, ibig sabihin po, that God is with us, affirmation, na siya ay nasa atin. Hallelujah. Sige po. We cannot live out our Christian identity on our own strength. The same Spirit that hovered over waters of creation and descended on Jesus is the Spirit that drives us. We are essential participants in God's work, powered by His Spirit. Amen? So, ang identity natin, hindi sa lakas natin, kundi yung banal na Espiritu na siyang nangunguna sa atin. Hallelujah! No, ang Diyos, pinapalakas niya ang tao sa pamamagitan ng kanyang banal na Espiritu. Kung paano ang Diyos ay lumikha, umayos, at nagbigay ng kaayusan sa kanyang nilikha, ang dinadapuan ng banal na Espiritu, umaayos ang buhay. Amen? Hallelujah! Diba? Purihin nga na, palakpakan natin ang Lord. Diba? Lalo po ngayon pag January, di po ba? Parang wala. Ang lamig. Malamig na po, pero wala namang okasyon. Parang nakakamiss yung pagkamiss, di ba yung season ng Kapaskuhan? Di ba parang pag January, medyo naglalaylo na. Kasi, alam daw, ubos na yung budget. Tama ba? Pag January po, ay ramdam na yung naubos ng Pasko. Amen? Buti si Ate Penny, hindi naubusan ng budget. Ate Penny. Ate Penny. Hallelujah. Salamat kay Lord. Kasi po, yung Spiritong ito dumadapo pa din sa atin. Ang Spirito ng Diyos ay hindi po nagsasawang dapuan tayo. Sapagkat ang sabi nga po ay, we are participants of His work. Katulad ng Panginoon, nung dinapuan siya ng banal na Espiritu, start na ng kanyang ministeryo. Amen. Kaya ang January, bago mo i-start mo yung taon mo, dapat make sure na dinapuan ka na ng banal na Espiritu. Ibig sabihin po, in-acknowledge mo na sa buhay mo yung banal na Espiritu, gagawa na siya sa iyo ngayon. Amen? Hallelujah. Next po. At pangatlo, nagsilat po yung message natin. Pangatlo po, ang tinig mula sa langit. Affirmation. Ano yung ibig sabihin ng affirmation? Approval. No? Pagtitiyak na mayroong pong mag-a-approve, mag-a-affirm ng kanyang ginawa. Ang sabi po sa verse 3:17, at isang tinig mula sa langit ang nagsabi, ito ang minamahal kong anak na lubos kong hinalulugdan. Essentially po, may nag-approve, may nag-affirm ng kanyang ginawa. Nung ginawa
ni John the Baptist at ni Jesus yung ceremony o yung ritual ng baptism, yung action ng baptism, may nag-affirm, may nag-approve, at may nagbigay ng tunay na identity doon sa anak. Ang sabi po dito, ito ang minamahal kong anak na lubos kong kinalulugdan. Amen. So dito po, pinapakita din po yung Trinity. No? The triune God. God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Ito ang minamahal kong anak na lubos kong kinalulugdan. Di ba napakaganda nun? May approval ng Diyos yung buhay natin. Amen ba yan? Amen. Ito yung anak ko to. This is my son, whom I am pleased. Di po ba, na sinasabi po dito sa tinig, nagbukas yung kalangitan, nagsasabi na, I am well pleased sa anak ko nito. Kaya mga kapatid, napakahalaga na si Jesus approved ng kanyang ama. At yung ama na ito, nagpakilala sa pamagitan ng kanyang anak. Kaya, and vice versa. Kaya po, ang Trinity ay pinapakita din po sa panahon ng bautismo ni Jesus. Next po. The essential truth of your life is that you are beloved. Before you do anything for God, you are already loved by God. This affirmation is the fuel for the mission. Amen. Lahat ng gagawin natin sa church, lahat ng paglilingkod natin, lahat ng mga dahilan kung bakit tayo nandito, hindi dahil sa hinahanap pa natin yung approval ng Lord, kundi si Lord mismo mahal na tayo. Amen? At iyon yung magdadrive sa atin para gawin ang napakahalagang misyon sa buhay natin. Amen? Hindi ka pa nagsisimula, kilala ka na ni Lord at mahal ka na ni Lord. Amen ba yan? At yung pagmamahal na yan, yan ang magiging dahilan para gawin mo ang misyon sa buhay mo. Ang pagtawag sa iyo ng Panginoon. Katulad ni Jesus, bago nagsimula ang lahat ng kanyang misyon, sa bautismo nagsimula yung affirmation, yung katiyakan, mahal siya ng kanyang ama. Amen. At hindi yun aalisin sa kanya. At ito po yung sinasabi din sa Isaiah 42. Ano po? Ang sabi dito, verse 4, hindi siya mawawala ng pag-asa o masisira ng loob hanggang sa katarungan ay maghari sa daigdig. Ang malalayong lupain ay buong pananabig na maghihintay sa kanyang mga turo.